Mga kapasta, bago tayo magsimula, batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Arlene Sereno. Sorry ma'am, late yung greet, ngayon lang ako nakapag-upload. Pero habol na lang, belated happy birthday kay Ma'am Arlene Sereno. Anyways mga kapasta, start na po tayo. Ako si Marie Cerneb. Dati po akong nagtatrabaho sa isang parlor. Ang pagkakaiba lang po sa salon ngayon ay mas marami ng offer sa mga salon at mga treatments na wala doon sa parlor namin dati. Nabanggit ko lang naman po, pero ang ikukwento ko po sa inyo ay yung nangyari noong doon pa ako nagtatrabaho. Ang nagpasok po sa akin doon ay yung kaibigan kong masahista. Kilala kasi niya yung may-ari. Mga 6 na buwan ako sa trabaho nang mag-hire uli ng panibago ang amo namin, si John. Or Jonah sa gabi ika nga. Masayahin siyang tao, kaya madali kaming nagkasundo. May isa nga lang sa mga katrabaho namin ang nagtataglay ng inggit sa katawan, si Fiona. Isa rin po siyang gay tulad ni Jonah. Dapat nga ay sila ang magkasundo, pero mukhang na-insecure siya sa bago naming katrabaho, kaya panay mali ang nakikita niya sa mga gawain ni Jonah. Malakas siya sa amo namin kaya malakas din ang loob na magsumbong. Kami namang mga hindi sipsip ay nagsasawalang kibuna lang dahil ayaw naming madamay at baka mawalan pa kami ng trabaho. Ang hirap kasi talagang maghanap ng mapapasukan, lalo na kung wala kang natapos. Ako po hanggang high school lang ang narating, kaya limitado lang din ang na-applyan kong trabaho. Kaya tinuring ko ng swerte ang pagkakapasok ko doon sa parlor na yon. Naging saksi po ako kung paano apihin at kutsain si Jonah ni Fiona at ng amo naming si Mrs. ko. Hindi ko alam kung may lahi siyang incheck kasi wala naman sa mukha niya at diretso siyang managalog. Pero sabi ni Fiona meron daw. Lagi nilang pinagkakaisahan si Jonah. Utusan at buntunan ng sisi kapag hindi maganda ang pasok ng kita sa parlor. Malas daw o kaya hindi raw pinagbutihan ng trabaho. Isang beses habang pauwi kami at kumakain ng fishball ay nagkausap kami ni Jonah. Sabi niya kailangan niyang tiisin ang mga pinagdaraanan niya dahil kailangan niyang makaipon ng pera para makauwi siya sa probinsya nila. Ayaw lang daw niyang umuwi sa kanila nang walang dala o kahit konting pera na maiaabot sa lola niya. Sabi ko naman kung hindi na niya kaya, pwede naman siyang maghanap ng ibang trabaho. Pero tulad ko, hindi rin pala siya nakatapos. Hanggang 3rd year high school lang daw siya. Hindi pa nakakagraduate dahil wala na raw talagang ipang tutustos ang lola niya na tanging kasama niya sa buhay. Matagal na raw kasi siyang ulila sa mga magulang. Naawa ako kay Jonah, pero wala akong magawa kundi palakasin na lang yung loob niya. Minsan kapag may customer ako at siya ay wala, binibigay ko na sa kanya kahit kailangan ko rin ng pera. Pakiramdam ko kasi mas kailangan niya. Kapag ganoon, todo-todo ang pasasalamat niya sa akin. Sa araw-araw naming pagkukwentuhan, minsan naitanong ko sa kanya kung bakit pa niya iniwan ang lola niya na mag-isa lang sa probinsya. Bakit hindi na lang siya roon naghanap ng mapapasukan trabaho para hindi sila nagkalayo. Matanda na ang lola niya, kailangan may kasama yun. Sabi naman niya, inakala niya kasi na makakakita siya ng magandang oportunidad sa Maynila, kaya pinagsikapan pa ng lola niya na mabigyan siya ng pera pangluwas. Nangako siya na padadalhan niya. Tapos sabi pa niya, hindi raw siya nag-aalala sa lola niya kahit mamuhay yon ng walang kasama at wala siya sa tabi, dahil ang lola raw niya ay isang manggagamot. Pero hindi lang panggagamot ang pinagkakakitaan ng lola niya, marunong din daw mangulam. Alam ng lola niya kung paano protektahan ang sarili. Sir Neb, kinilabutan ako sa sinabi ni Jonah. Pero sabi naman niya, hindi basta-basta nangungulam ang lola niya. Inaalam muna kung may kasalanan talaga ang kukulamin. Ayaw daw mangulam ng inosente, tsaka bihira naman daw gawin yun. Ilan lang din kasi ang nakakaalam. Mas gusto raw ng lola niya na manggamot kaysa mangulam. Nagbiro nga ako.
Ano kaya kung ipakulam niya sa lola niya sina Fiona at ang amo namin? Tapos sabay na lang kaming natawa. Sinenyasan niya ako na huwag maingay at baka may makarinig. Isang beses nagkaroon ng malaking away sa pagitan nila Jonah at Fiona dahil sa isang customer. Hindi ko na masyadong ididetalye sa inyo ang nangyari. Basta humantong yun sa sabunutan at sipaan nila. Siyempre inawat naman namin. Pero ayun na nga, nangyari na. At siyempre din, hindi yun palalampasin ni Fiona na makapagsumbong kay Mrs. ko. Nung dumating si Mrs. ko sa parlor, inaasahan na namin ang paawa effect ni Fiona. Ni hindi man lang kami tinanong ng amo namin kung totoo ba ang mga sumbong ni Fiona. Siya lang talaga ang pinaniniwalaan niya. Tapos si Jonah, hindi man lang niya kinausap. Basta na lang hinila at pinagtulakan palabas ng parlor. Grabe ang inasal na yon ni Mrs. ko. Daig pa ang walang pinag-aralan. Kaya naman tuwang-tuwa si Fiona. Pumapalakpak ang tenga sa nasaksihan niya. Habang kaming mga ayaw ng gulo, kahit na kay Jonah ang simpatya namin ay mga nakayuko lang kami. Binalaan pa kami na ganoon din ang mangyayari sa amin kapag nagpabida kami sa parlor niya. Sa isip-isip ko noon, makaipon lang din ako kahit konti, ay aalis talaga ako roon. Malapit lang yung inuupahang kwarto ni Jonah sa bahay namin, kaya pinuntahan ko siya matapos ang nangyari. Sabi niya ayos lang, uuwi na lang daw siya sa probinsya. Tinulungan ko pa siyang gamutin ang mga sugat niya na nakuha niya sa away nila. Tapos nag-abot ako sa kanya ng konting tulong. Maliit na halaga na pera, pero sabi niya malaking bagay na yon para sa kanya. Sa isang yakap nagtapos ang pag-uusap namin. Sunod na punta ko sa inuupahan niya ay wala na siya roon. Nakaalis na raw kanina palang madaling araw, sabi ng may-ari ng bahay. Makalipas lang ang ilang araw, nabalitaan namin mula sa chismosa ring si Fiona na may sakit yung amo namin. Wala naman kaming pakialam. Ang nasa isip ko ay pangkaraniwang sakit lang naman ang lagnat. Pero nung sabihin ni Fiona na tinutubuan ng maliliit na butlig sa katawan, ay doon na ako nagsimulang mapaisip kung pinakulam ba ni Jonah sa lola niya si Mrs. ko. Wala namang alam ang ibang kasamahan namin tungkol sa napag-usapan namin ni Jonah tungkol sa lola niya. Kaya nanahimik na lang ako. Siyempre hindi ko ipapahamak yung kaibigan ko. Ako lang kasi yung naging malapit kay Jonah at alam niyang mapagkakatiwalaan ako. Kaya nasabi niya sa akin ang lihim ng lola niya. Hindi ko nga lang matawagan noon si Jonah para sabihin ang nangyayari sa amo namin at malaman na rin kung may kinalaman ba siya at ang lola niya. Wala kasi siyang iniwang numero sa akin dahil wala siyang cellphone. Pero nasa kanya naman yung number ko. Dahil sa kalagayan ng amo namin, kaya si Fiona na muna ang tumayong amo. Siya lang daw ang pinagkakatiwalaan ni Mrs. ko. Kaya mas naging mayabang at bidabidahan sa buong grupo. Wala ni isa man ang makakontra sa kanya. Dahil lahat kami ay pare-pareho ng kalagayan sa buhay na mahigpit ang pangangailangan sa pera. Araw-araw noon ay ina-update kami ni Fiona sa kalagayan ng amo namin. Hindi dahil gusto niyang malaman namin, kundi dahil gusto niyang ipamukha sa amin na nakakapunta siya sa bahay nila Mrs. ko dahil siya nga ang kanang kamay. Tapos isang beses, may bumisita sa parlor. Hindi namin kilala pero si Fiona kilala niya. Kapatid daw yon sa ama ng amo namin. Babae siya at mukhang mas matanda kay Mrs. ko. Nagpakilala yung babae na si Mrs. Asuncion. As usual, si Fiona ang humarap para kausapin siya. May ilang bagay siyang inusisa tungkol sa parlor at sa iba pang negosyo ni Mrs. ko. Bukod kasi sa parlor, ay may mga tindahan din si Mrs. ko sa iba't ibang lugar sa Maynila. Pero hindi ko alam kung saan-saan ang mga pwesto nun at kung anong paninda. Si Fiona naman na bidabidahan, binida lahat kay Mrs. Asuncion ang nalalaman niya. Pati sa kapatid sa ama ng amo namin. Sumisip-sip. Siguro basta mayaman ang kaharap
ganun ang ugali niya. Hindi niya alam na pinapahamak na pala niya ang sinasamba niyang si Mrs. ko. Dahil sa mga sinabi niya, nakita ko na pasimple siyang inabutan ng pera ni Mrs. Asuncion. Kung para saan yun, hindi ko sigurado. Baka tip sa mga binigay niyang tip tungkol sa mga negosyo ng amo namin. Isang beses nagulat ako nang sabihin sa amin ni Fiona na pinapatawag daw kaming lahat ni Mrs. ko sa bahay niya. Tinanong namin siya kung bakit, pero ang sagot lang niya, wag na kaming maraming tanong, basta sumunod na lang kami. Nagkakatinginan na lang kaming magkakatrabaho. Habang nagtatrabaho kami ay nagtatanungan kami. Palaisipan kasi sa amin kung bakit kami pinapatawag. Kung may nagawa ba kaming mali na sinumbong ni Fiona o ano. Pagkatapos nga ng trabaho ay sinundo kami ng van na pag-aari nila Mrs. ko. Noon lang kami nakarating sa bahay ng amo namin at talaga namang napakaganda at napakalaki. Kung sa bagay, naisip ko rin na kahit maliit lang ang negosyo niya, marami naman. Kaya siguro nakapagpundar siya ng ganoon kalaking bahay. Kaya naman pala sobrang makahigop si Fiona. Baka akala niya ay may mamamana siya roon. Doon lang kami sa sala pinaghintay. Nagulat kami nang hindi si Mrs. ko ang humarap sa amin, kundi isang albularyo. Pinahanay kami at tinignan isa-isa mula ulo hanggang paa. Binulong sa akin ni Fiona na hindi na raw kasi umuubra ang panggagamot ng mga doktor kay Mrs. ko, kaya nagpatawag na ng albularyo. Lahat daw kami ay suspect ni Mrs. ko na nagpapakulam sa kanya. Maski siya, kaya pinatawag kaming lahat para malaman ng albularyo kung isa nga sa amin ang kumukulam o nagpapakulam sa amo namin. Napahinga ako ng malalim sa sinabi ni Fiona. Akala ko naman kung bakit kami pinatawag lahat. Yun pala, lahat kami ay pinagbibintangan sa kalagayan niya. Matapos kaming i-check ng albularyo isa-isa, ay sinabi niyang wala sa amin ang gumagawa ng masama kay Mrs. ko. Kaya nakahinga kami ng maluwag. Tapos bigla akong tinanong ni Fiona kung nasaan si Jonah, kasi malakas daw ang kutob niya na si Jonah ang may kagagawan dahil sa ginawang pagpapalayas sa kanya. Ang sabi ko, hindi ko alam. Mula nang umalis ka ako si Jonah sa parlor, ay nawalan na rin kami ng komunikasyon. Yung tingin sa akin ni Fiona ay tingin na hindi naniniwala, puno ng pagdududa. Pero hindi ko na lang pinansin. Tapos noon ay pinauwi na rin kami. Pero hindi man lang kami pinahatid sa van pag uwi. Kanya-kanya na kami ng pamasahe. Isang araw ay nilapitan ako ni Fiona. Nakiusap siya sa akin na samahan ko siya sa bahay nila Mrs. ko. Hindi raw niya kasi alam kung bakit sa dinami-rami ng kasambahay doon, sa kanya gusto magpaalaga. Wala raw tiwala sa mga kasambahay. Kahit kinukuha ng anak niya ng nurse para mag-alaga sa kanya, ay ayaw niya. Nandidiri nga raw siya kasi yung mga butlig sa katawan ng amo namin nagnanaknak na lahat. Tapos sa kanya pinagagamot isa-isa. Yun bang pinupunasan ng bulak at pinapatakan ng gamot. Masuka-suka raw siya kasi ang baho, ang lansa ng amoy. Humingi siya ng tulong sa akin para maging kaagapay niya. Babayaran na lang daw niya ako ng extra. Sa isip-isip ko, ayan kasi, sa sobrang pagsipsip mo, wala nang ibang gustong pagkatiwalaan kundi ikaw. Nung una tumanggi ako kasi baka hindi gusto ni Mrs. ko na makasama niya ako sa pag-aalaga. Pero sabi naman niya, wag akong mag-alala. Kasi sinabi na raw niya sa amo namin na magpapatulong sa akin. O diba? Nasabi na pala niya kay Mrs. ko bago pa niya sabihin sa akin. Paano kung ayaw ko talaga? Pero sa huli ay napapayag din naman niya ako dahil nga sa ekstrang bayad na ibibigay niya sa akin. Pagdating namin sa bahay ni Mrs. ko ay totoo nga naman ang mga sinabi ni Fiona. Nakakadiri at nakakasuka yung mga sugat niya sa katawan. Pinangibabaw ko na lang yung awa ko dahil dumadaing talaga sa sakit si Mrs. ko. Inisip ko na lang na papano kung ako ang nasa kalagayan niya
at wala ring gustong mag-alaga sa akin. Sinamantala nga ako ni Fiona. Halos pinasa na sa akin yung mga gawain niya. Ang ginagawa na lang niya ay siya yung nagpapakain kay misis ko. Pero yung mga sugat, sa akin niya talaga pinabahala. Hirap na hirap ako nun. Tiniis ko lang talaga. Kinaya ko kahit halos masuka ako sa harap mismo ni misis ko. Katatapos ko lang gamutin si misis ko nang magpaalam ako kay Fiona na mauuna na akong umuwi dahil marami pa akong gagawin sa amin. Pumayag naman siya kasi pauwi na rin naman daw siya pagkatapos niyang pakainin si misis ko. Paglabas ko lang ng bahay, nagulat ako nang makita ko si Jonah na bit-bit ng dalawang lalaki. Galing sa parang bodega sa loob ng bakuran ng amo namin. Duguan siya at maraming pasa. Napatingin din siya sa akin. Makahulugan yung tingin niya na parang nagtatanong kung anong ginagawa ko roon. Tapos ganoon din yung tingin ko sa kanya. Gusto ko ring itanong kung anong nangyari. Ba't siya nandoon? Pero parang nahulaan ko na. Nung makalabas kami pareho ng gate, ay tsaka ko siya nilapitan at tinanong. Galit siya at sabi niya ako raw siguro ang nagsumbong kay misis ko ng kinaroroonan niya. Kaya pinakuha siya. At ayun, binugbog daw siya dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Siya raw ang sinisisi sa nangyari ngayon kay misis ko. Pinakulam daw niya. Mabuti na lang at naawa pa sa kanya yung dalawang tauhan at hindi siya pinatay. Sabi pa ay bibigyan daw siya ng pagkakataon na bawiin ang kulam kay misis ko. Kung hindi ay ipapapatay pati ang lola niya. Umalma ako sa binintang sa akin ni Jonah dahil hindi ko yun magagawa sa kanya. Pinaliwanag ko sa kanya kung bakit ako nandoon dahil gusto lang magpatulong ni Fiona sa pag-aalaga kay misis ko at may bayad ka ako yun. Alam naman niya na kailangan ko rin ng pera pero ni minsan ay hindi siya naitanong sa akin ni misis ko kaya hindi ko alam kung paano nalaman ang kinaroroonan niya, kung paano siya natuntun. Tapos sinabi ko rin sa kanya na paano ko siya maituturo hindi naman niya sinabi sa akin ang probinsya niya. Alangan namang hulaan ko. Inaantay ko nga ako na magparamdam siya sa akin dahil binigay ko naman sa kanya yung number ko. Pero hindi niya ako tinatawagan para maibalita ko nga sa kanya yung nangyayari ngayon kay misis ko. Sino naman daw kaya yung nagkanulo sa kanya? Wala naman siyang pinagsabihan ng totoong address niya. Tapos bigla siyang natigilan. Naalala niya na nakalagay yon sa biodata na pinasa niya kay Fiona nung nag-a-apply siya. Baka doon nakita yung address ng probinsya nila. Dati hindi pa uso yung resume. Puro biodata pa lang ang gamit sa pag-a-apply. Naging malinaw na sa amin kung sino ang nagsumbong na naman sa kanya kahit wala na siya sa parlor. Tinanong ko siya kung saan siya tutuloy. Balak daw niya na bumalik ulit sa probinsya. Kinuha lang naman daw siya roon ng sasakyan ni misis ko. Kaya siguradong nag-aalala na ang lola niya. Inalok ko siya na sa amin muna tumuloy kasi maggagabi na rin. Bukas na lang siya umalis. Sabi niya yun nga rin daw ang sasabihin niya. Makikituloy na lang muna siya sa amin dahil may gusto pa siyang gawin bukas bago bumalik sa probinsya. Tinanong ko siya kung ano pang binabalak niyang gawin. Kung iniisip niya kakong magsumbong sa pulis dahil sa ginawang pambubugbog sa kanya, ay sasamahan ko siya. Pero hindi pala yun ang plano niya. Alam daw niya na walang magagawa ang mga pulis dahil hindi siya mayaman tulad ni misis ko. Nalaman ko na lang kinabukasan nang dumating siya sa parlor at walang sabi-sabing hinila niya ang buhok ni Fiona. Nananahimik na raw siya sa probinsya, binulabog pa siya. Kaya hindi na raw niya uurungan. Nabigla si Fiona kaya medyo nadihado siya nang magsabunutan sila. Nagsapakan pa nga dahil magkabaro sila at parehong matigas ang mga kamao. Nahirapan kaming awatin sila. Tumawag pa sa barangay ang isa sa mga kasama namin para lang maawat sila. Giniit ni Jonah na hindi siya ang nagpakulam kay misis ko pero siya raw ang magpapakulam kay Fiona
dahil sa paglalagay sa kanya nito sa kapahamakan. Sinabi niya kay Fiona na pagmasdang mabuti ang mga tinamo niyang sugat at pasa dahil sa pambubugbog sa kanya ng mga tauhan ng amo namin. Mas higit pa raw doon ang mga sugat na ipaparanas niya kay Fiona. Hindi naman tinanggi ni Fiona na sa biodata nga ni Jonah niya nakuha yung address nito at pinagmamalaki pa nga niya na siya talaga ang nagsumbong. Wala naman daw kasing ibang gagawa noon kundi si Jonah dahil sa pagtataboy sa kanya ni Mrs. ko nung araw na nag-away sila. Dahil doon ay hinablot na naman ni Jonah ang buhok niya. Sa isip-isip ko, hindi yata natatakot si Fiona sa kulam. Hindi niya yata alam na isang tunay na mangkukulam ang lola ni Jonah. Hindi rin siya natakot sa isipin na kung tama ang hinala niyang si Jonah ang nagpakulam kay Mrs. ko, ay maaari din yung magawa sa kanya. Nung sumunod na araw, lahat kami ay nabigla sa parlor sa pagdating ulit ng kapatid sa ama ni Mrs. ko na si Mrs. Asuncion. Si Fiona lang ang kinakausap niya kaya hindi pa namin alam kung ano ang pinag-uusapan nila sa loob ng maliit na opisina ni Mrs. ko. Pero kinakabahan na ako. Parang may mangyayaring hindi maganda. Nung makaalis na si Mrs. Asuncion, ay lulugulugong lumabas din ng opisina si Fiona at sinabi sa amin kung ano ang sinabi sa kanya. Ang parlor daw ay mapupunta na kay Mrs. Asuncion dahil baon pala sa utang si Mrs. ko sa kapatid niyang yun. Pag na-turn over na raw ang parlor, lahat kami ay papalitan din dahil ayaw daw ni Mrs. Asuncion na may bakas pa ng pamamahala ni Mrs. ko ang negosyong yun. Malas daw yun. Bukod doon ay may sinabi pa si Fiona sa amin. Mukhang si Mrs. Asuncion daw ang nagpakulam talaga sa kapatid niya dahil alam na alam ang pinagdaraanan ng amo namin. At sabi ay hindi na raw magtatagal si Mrs. ko. Yan daw ang napala. Marami pang sinabi na masasamang salita laban sa amo namin. Mukhang malalim daw ang galit. Nagpasama uli sa akin si Fiona kay Mrs. ko kahit hindi pa oras ng punta namin. Atat na siyang ibalita ang mga sinabi ng kapatid nito sa labas. Pagdating sa malaking bahay ay hindi na pala kailangan magsumbong ni Fiona dahil nakarating na sa amo namin ang ginawa ni Mrs. Asuncion. Pinuntahan din pala siya roon at dahil sa malala na ang kalagayan niya ay nagawang ipamuka sa kanya at aminin na ito nga ang nagpakulam sa kanya. Pero hindi raw siya papayag na makuha nito ang mga negosyo niya kahit may utang pa siya. Kakausapin daw niya ang abogado at mga anak niya para asikasuhin ang mga yon. At isa pa ay nagpahanap na rin daw siya ng mahusay na mangkukulam para balikan ang ginawa sa kanya ng kapatid sa labas. Paglabas namin ng silid ni Mrs. ko, sinabi ni Fiona na duda siyang tutulungan si Mrs. ko ng mga anak dahil sa tingin daw niya ay may galit din sa kanya ang dalawang anak. Tapos nabalitaan pa niya na mas malapit ang dalawang bata sa tita Asuncion nila. Siguro na brainwash o baka sadyang masama talaga ang ugali ni Mrs. ko kaya ganoon ang nangyari. Hindi na alam ni Fiona nun kung ano ang iisipin at dapat gawin. Sabi niya kung hindi na si Mrs. ko ang magmamay-ari ng parlor at tatanggalin na kaming lahat doon, ay hindi na rin niya siya aalagaan dahil maliit lang din naman ang binabayad sa kanya. Ako naman wala akong pakialam sa nangyayari sa pamilya ni Mrs. ko. Sa kanila gulo yan at pare-pareho naman silang masasama ang mga ugali. Ang concern ko lang ay yung trabaho na mawawala sa akin, sa aming lahat sa parlor. Tsak na mahihirapan na naman akong maghanap ng mapapasukan dahil sa mawawala na nga yung trabaho namin. Kaya nung mga sumunod na araw, lahat kami ay daig pa ang namatayan. Makalipas ang ilang araw ay may bagong balita na namang hinatid si Fiona. Nagkasundo na raw ang magkapatid na palalayain ni Mrs. Asuncion mula sa kulam ang kapatid niya, kapalit ng pinirmahan na kontrata na sila lang ang nakakaalam. Ang kaso, ganoon pa rin. Mawawalan pa rin kami ng trabaho.
Hindi man lang kami pinaglaban ni misis ko. Pero naging malinaw na sa amin na ang kapatid nga niya ang nagpakulam sa kanya at hindi si Jonah. Wala man lang ginawang aksyon si misis ko kahit nung gumaling na siya para makahingi ng tawad sa ginawa nila kay Jonah. Binaliwala lang niya porket maliit na tao lang at walang kakayahang magdemanda ang kaibigan ko. Mga 3 araw na akong wala sa parlor at kasalukuyang naghahanap ng bagong trabaho nang makatanggap ako ng tawag mula kay Jonah. Tinatanong niya kung ano na ang ganap kay Fiona at misis ko. Sabi ko hindi ko alam kasi tinanggal na kaming lahat. Hindi ko rin alam kung bakit naisipan kong sabihin sa kanya na baka pwede akong pumunta sa kanila. Gusto ko lang mapahinga ang utak ko sa stress sa amin. Puro problema rin kasi. Lalo na nung nawalan ako ng trabaho. Pumayag naman siya. Pagdating sa probinsya nila Jonah, tinanggap naman ako ng lola niya. Sabi pa ni Jonah sa harap ng lola niya ay ako lang ang mapagkakatiwalaan niyang kaibigan sa Maynila. Nung umaga ay pinasyal niya ako sa lugar nila. Pagsapit naman ng gabi, noon ko nalaman kung bakit kinakamusta sa akin ni Jonah ang mga kaaway niya. Kaya pala ay may ginagawa na silang maglola na hindi maganda. Sinisimulan na pala nila ang paghihiganti. Tulog na ako nun. Nagising lang ako sa narinig kong mahihina pero maririin na boses na parabang nag-uorasyon. Tabi kaming matulog noon ni Jonah doon sa kwarto niya at nakita kong wala siya sa higaan. Napabalikwas ako ng bangon. Lumabas ako ng silid. Sa nakasaradong silid ng lola niya, nanggagaling yung boses na naririnig ko. Naghahanap ako ng masisilipang butas pero wala akong makita. Kaya pinakinggan ko na lang. Parang nag-uorasyon nga. Natakot ako kaya dali-dali akong bumalik sa silid ni Jonah. Pagbalik ko napatingin ako sa butas sa dingding. Nung silipin ko ay silid nga ng lola niya ang nasa kabila ng dingding. Kitang-kita ko silang maglola na magkaharap na nakaupo. Nakatalikod si Jonah sa pwesto ko. Nakaharap siya sa lola niya at ang lola naman niya ay nakapikit habang umuusal ng orasyon. May hawak na 2 papel. Hindi ko alam kung ano yun. Meron ding 2 kandilang itim sa gitna. Wala naman akong nakitang picture doon ni misis ko at ni Fiona. Pero duda ko ay silang 2 ang kinukulam ng maglola. Siguro ay tinuruan na rin si Jonah ng lola niya. Kinilabutan ako sa bawat pagbigkas ng matanda ng orasyon na inuulit naman ni Jonah. Magkahawak kamay sila at may kasama pang panginginig. Nakita ko rin ng lamukusin ng lola niya ang 2 papel at nilamas ng nilamas sa palayok na puno ng putik habang patuloy sa binibigkas niya. Biglang huminto ang matanda sa ginagawa niya. Nagulat ako nang biglang tumingin sa direksyong sinisilipan ko. Napaatras ako. Umalis na ako sa dingding. Kinilabutan talaga ako at natakot dahil alam kong nakita ako ng lola ni Jonah. Bumalik na lang ako sa higaan at nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan kinausap ako ni Jonah tungkol sa nakita kong ginagawa nilang maglola kagabi. Humingi ako ng sorry kasi hindi ko naman sinasadya. Narinig ko lang kaya sumilip ako. Wala naman kako akong planong pigilan sila dahil naiintindihan ko ang pinagdaanan niya. Pero pinaalalahanan ko si Jonah na masama ang maghiganti, lalo na kung buhay ang nakasalalay. Sabi niya wala na siyang magagawa kahit magbago pa ang isip niya. Dahil kagabi, tinodo na nilang maglola ang kulam na binigay nila sa 2, kina Fiona at misis ko. Napalunok na lang ako. Pagbalik ko ng Maynila ay nalaman ko nga mula sa isa sa mga naging kasamahan ko na halos sabay na namatay sina Fiona at misis ko. Ang sabi sa kulam daw, panay suka raw ng kulay itim. Biglaan daw, ang bilis lang daw ng mga pangyayari. Mga 1 linggo lang daw na ganoon. Walang ginawa kundi sumuka ng itim.
balde-balde raw maghapon hanggang sa tuluyan na ngang bumigay. Ang nanay daw ni Fiona ang nagkwento nung pumunta sila kagabi sa lamay. Si misis ko, ganoon din daw ang nangyari. Kwento naman ng kasambahay niya na nagpunta rin sa lamay ni Fiona. Kasi nga malapit si Fiona sa amo namin, kaya kilala rin siya ng mga kasambahay doon. Duda ng kausap ko ay si Jonah ang may gawa dahil ang dalawang yun ang nakaalitan niya. Hindi na raw si Mrs. Asuncion yun dahil nagkasundo na nga silang magkapatid. Sa pagkakataong yun, mas pinili kong pagtakpan si Jonah. Sabi ko na kina Jonah ako ng ilang araw at abala kami sa pamamasyal. Kinalimutan na ako ni Jonah ang mga ginawa sa kanya ng dalawa, kaya imposible ang iniisip nila. Nagkibit balikat na lang siya sa sinabi ko. Ako naman, hindi na talaga ako nakialam dahil na kay Jonah pa rin ang simpatya ko. Inisip ko na lang na karma ang nangyari kina Fiona at misis ko sa hindi makatarungang pagtrato nila kay Jonah. Sa ngayon po ay magkaibigan pa rin kami ni Jonah, pero ni minsan ay hindi na namin pinag-usapan ang mga nangyaring yon. Yung lola naman niya ay kamamatay lang noong nakaraang taon. Ako po si Jay ng San Pedro, Laguna. Masasabi ko pong may kinalaman sa pamahiin ang naging karanasan ng pinsan kong si Ate Jaina. Magkatabi lang po ang bahay namin at madalas ay nasa kanila ako dahil palagi naman akong walang kasama sa bahay, kaya lumilipat ako sa kanila. Ang papa ko kasi matagal nang nasa kabilang buhay. Ang mama ko naman OFW. Tapos yung ate at kuya ko ay laging may kanya-kanyang ganap sa buhay nila. Kaya parang sina Ate Jaina na ang naging pamilya ko. Kaya alam ko rin ang bawat pangyayari sa kanila. 5 magkakapatid sina Ate Jaina. Pangalawa siya sa panganay. Ang mama ni na Ate Jaina ang kapatid ng mama ko. At ang lola namin ay sa kanila nakapisan. Minsan ay lumilipat din sa bahay namin. Sobrang mapamahiin si Lola Senyang. Konting kibot ay nakasabi ng pamahiin. Para bang sa pamahiin nakasalalay ang bawat pagdedesisyon niya sa buhay. Sa aming magpipinsan, ako lang yata ang medyo naniniwala kay Lola. Medyo lang, Sir Neb. Lahat sila tinatawanan lang siya kasi hindi nga sila naniniwala. Pero hindi naman nila pinagtatawanan ng harapan. Mababait sila at nakikinig kuno. Kapag nakatalikod na si Lola, tsaka sila maghahagikikan. Ako na lang ang sumasaway sa kanila. At syempre hindi rin nila ako pinakikinggan kasi ako rin naman ang pinakabata sa kanila. 16 pa lang ako nun. Si Ate Jaina ay 23 na at yung iba ko pang pinsan mas matanda rin sa akin. 2 taon na ang relasyon ni Ate Jaina at ng boyfriend niyang si Kuya Benny nang magdesisyon sila na magpapakasal na. Sa pamamanhikan pa lang ay nakialam na si Lola Senyang. Natapat kasi sa petsa 13 ang napiling araw nila ate. Mahigpit yung kinontra ni Lola dahil malas daw ang numero 13. Nainis yung pinsan ko kaya palihim na sinabihan ng tita ko na paalisin si Lola sa sala para hindi na raw makisawsaw sa pag-uusap. Sila raw dapat ni Kuya Benny ang masusunod sa petsa at hindi si Lola. Kaya si tita inakay si Lola Senyang palabas ng bahay nila at inihatid sa bahay namin. Nagtampo nun si Lola pero wala naman siyang magawa. June 13 pa rin ang napagkasundo ang araw ng kasal nila ate. Nakita ko si Lola na malungkot na nakaupo sa tumba-tumba niya, kaya nilapitan ko siya at tinanong kung anong iniisip niya. Sabi ni Lola, kailangan daw ni Ate Jaina ng gabay dahil ang pagpapakasal ay maraming kaakibat na pamahiin. Dapat daw sumunod ang mag-asawa para maiwasan ang mga hindi magandang pangyayari, ang mga kamalasan, lalo't higit ang kamatayan sa araw mismo ng kasal. Napalunok ako sa sinabi ni Lola. Sabi ko, wag na lang niyang isipin yun. Ang isipin niya ay magiging masaya si ate at Kuya Benny
dahil ikakasal na sila at makakabuo ng sariling pamilya. Pero giniit pa rin ni Lola Senyang na hindi maaaring isantabi ang mga pamahiin sa mahalagang pagdiriwang gaya ng kasal. Dapat daw yung bigyan ng halaga. Hindi na lang ako humibo. Sinama ako nila ate at tita sa pamimili nila sa divisorya ng mga gagamitin sa kasal. Kasama na sa bibilhin doon yung susuoting gown. Mas gusto kasi ni Ate Jaina na bumili na lang ng yari kesa magpatahi pa. Habang sakay kami ng bus paluwas ay nabanggit ko sa kanya ang sinabi ni Lola Senyang tungkol sa mga pamahiin na dapat daw nilang isaalang-alang sa magaganap na kasal. Sabi naman ni Ate Jaina, hayaan ko lang si Lola. Ganun lang daw talaga ang matatanda. Laging naniniwala sa mga makalumang pamahiin. Ang dami daw niyang kilalang kinasal na wala namang sinunod na pamahiin. Pero wala namang nangyaring masama. Ang sabi pa ng pinsan ko, kapag inabutan ng malas ang isang tao, walang paraan na matakasan yun. Pero sigurado namang may mahahanap na solusyon. At kung sakaling kamatayan ang dumating, naniniwala siya na may kanya-kanyang takdang oras ang bawat tao sa mundo. Naniniwala man sa pamahiin o hindi. Naisip ko rin noon na may punto si ate. Sino nga ba namang makakapagsabi kung kailan mamamatay ang isang tao? Siguro Diyos lang talaga ang nakakaalam ng magiging kapalaran natin. 2 buwan pa bago ang kasal ay kitang-kita ko na yung pananabik ni Ate Jaina sa nalalapit nilang kasal. Ganoon din naman si Kuya Benny na halos araw-araw ay nagpupunta sa bahay nila ate. Minsan ay inaaya pa niya akong maglaro ng chess. 1 buwan bago ang kasal, biglang nagdesisyon na magpakasal ang ate ni Kuya Benny sa West nang hindi alam ng pamilya nila. Sinabi na lang daw nung tapos na ang kasal. Kaya pala ay buntis na yung ate niya. Dahil doon ay bigla silang nagkaproblema. Yung mga kamag-anak kasing matatanda ni Kuya ay naniniwala rin pala sa mga pamahiin tulad ni Lola. At anila, masama raw ang sukob sa kasal. Isa sa 2 pares ang magtatamo ng swerte, pero isa rin ang tatanggap ng malas. Ang kaso, pinanindigan nila Ate Jaina ang petsa ng nalalapit nilang kasal. Hindi nga kasi sila naniniwala sa pamahiin. Tsaka hindi raw nila kasalanan kung bigla na lang sumingit ng pagpapakasal ang ate ni Kuya. Alam naman na ikakasal na sila. Palibhasa raw ay kontra sa kanya ang hipag niyang hilaw, kaya walang pakialam sa kanila. Marami ang nagpayo sa kanila na ipagpaliban na muna yung pagpapakasal. Pwede naman sa 1 taon na, pero hindi pumayag si Ate Jaina. Kahit si Kuya Benny ay sumang-ayon na rin sa matatanda. Narinig ko yung pagtatalo nila noon sa terrace. Binantaan ng pinsan ko ang nobyo niya na kung hindi matutuloy ang kasal nila sa June ay maghihiwalay na sila. Siyempre ayaw ni Kuya Benny na maghiwalay sila ng dahil lang doon. Kaya pumayag siya na itutuloy na ang kasal nila sa kabila ng pagkontra ng mga matatanda. Ang tita ko naman sunod-sunuran lang din sa mga desisyon ni Ate Jaina. Pati ang tito ko na nagtatrabaho sa malayo, umuuwi lang pag Sabado at Linggo. Maging ang partido ni Kuya Benny ay walang nagawa sa matibay na pasya ni Ate Jaina. Sa madaling salita ay tuloy ang mga preparasyon para sa nalalapit nilang kasal. Nung mga panahon na yon ay uso pa yung paghahatid ng mga imbitasyon sa mga iimbitahan sa okasyon. Ako ang napag-utusan nila kasi wala na raw silang oras kung sila pa ang pupunta. Pareho silang busy sa mga trabaho nila. Isa sa mga napili nilang kuning ninang na hinatiran ko ng imbitasyon ang nagsabi na bakit daw itutuloy pa rin ang kasal. Bakit daw hindi na lang muna sila nagpaubaya sa nauna kesa magsukob. Masama raw yun. Sabi ko hindi naniniwala sina ate sa pamahiin, kaya ganun. Wala namang masama kung matututo na lang daw na sumunod. May kakilala kasi siya na magkapatid na nagsukob sa kasal. Ayun, yung isang pares ay minalas. Nabangga ang mismong bridal car habang pauwi. Yung isang kakilala naman daw niya na anak ng kumare niya, kasal sa sukob din. Hindi raw namatay,
pero katakot-takot na kamalasan ang inabot sa buhay. Naroong nalugi ang sinimulang negosyo. Nagkaanak pero namatay at kung ano-ano pa raw. Sa totoo lang, ako ang natatakot noon sa pinagsasabi ng kinuha nilang ninang. Inabot ko na lang yung imbitasyon tapos nagpaalam na rin ako na aalis na. Mukhang marami pa siyang kwento. Ayoko nang marinig kasi hindi rin naman mababago ng mga nakakatakot na kwentong yon ang isip ng pinsan ko. Naihatid ko naman lahat ng pinapahatid sa aking imbitasyon. Pag uwi ko sa bahay ay nadatnan ko na roon ang totoong ate at kuya ko. Tinanong ako ng ate ko kung saan ako galing. Sinabi ko naman at sinabi ko rin yung tungkol sa pamahiin sa sukob. Pinagsabihan ako ng ate ko na huwag makialam. Hayaan ko na lang daw kung ano ang gustong mangyari ng mga kinakasal dahil buhay naman nila yon. Ang mahalaga ay hindi nagkulang ang mga matatanda ng pagpapayo sa kanila. Sa tingin ko, Sir Neb, tama ang ate ko. Kung ayaw nilang sumunod sa matatanda, pwede bahala sila sa buhay nila. Para bang tadhana na ang humadlang sa nalalapit na kasal ni Kuya Benny at Ate Jaina. Paano naaksidente si Kuya sa motor at kinailangang ma-confine sa ospital. Medyo malala ang tinamong pinsala ng paa ni Kuya, kaya malabo nang matuloy ang kasal sa napili nilang petsa. Hindi maitago ni Ate Jaina ang lungkot. Iyak siya ng iyak. Ewan kung ano ang mas iniiyakan niya. Yung pagkakaaksidente kaya ng nobyo niya o yung hindi pagkatuloy ng kasal nila na pinananabikan niya. Isinama niya ako sa ospital para magbantay kay Kuya. Yung mga kamag-anak kasi noon hindi maasahan sa pagbabantay sa ospital. Kami lang nila Ate Jaina at isa pa naming pinsan ang nagpapalitan sa pagbabantay. Isang beses lang yata nagbantay yung mama at papa ni Kuya. Mga kapatid niya, puro may dahilan. Nung naiwan ako roon, hindi ko napigilan ng antok. Nakatulog ako sa upuang nasa tabi ng kama ni Kuya Benny. Tapos bigla niya akong ginising. Nakita raw kasi niya si Ate Jaina na dumaan doon sa salamin na bintana ng silid niya. Akala nga niya doon na sa room niya papasok, pero hindi naman daw pumasok. Kaya pinatignan niya sa akin kung saan nagpunta. Tumayo naman ako at lumabas ng silid. Luminga-linga ako sa pasilyo. Wala doon yung pinsan ko. Nung sabihin ko kay Kuya Benny na wala naman si ate, pinilit niya na nakita niya. Hindi raw siya pwedeng magkamali. Tignan ko raw uli. Baka nag-CR muna o kaya nagpunta sa nurse station. Baka may tinanong. Pinahanap talaga niya sa akin. Ako naman kakamot-kamot na lang sa ulo. Kasi ang alam ko hindi pupunta si Ate Jaina ng gabing yun dahil maaga yung pasok niya sa trabaho bukas. Kaya nga ako ang pinagbantay niya kay Kuya. Pero para lang matahimik si Kuya Benny ay sinuyod ko yung bawat pasilyo ng ospital. Ang bawat cubicle ng CR kahit bawal akong pumasok sa CR ng mga babae. Binilisan ko na lang tsaka tumatawag naman ako. Kaso wala talaga. Maski sa nurse station, sa information, pati nga sa ibang room, sumisilip din ako. At sa ward, baka ako may ibang pinuntahan doon si ate na kakilala niya. Pero wala talaga. Kaya bumalik na ako sa silid ni Kuya Benny. Pagbalik ko ay kausap na pala niya sa cellphone si Ate Jaina. Tinawagan na niya dahil hindi siya mapakali. Matapos silang mag-usap, sinabi sa akin ni Kuya Benny na baka namalikmata lang siya. Baka kamukha lang ng pinsan ko ang nakita niyang dumaan. Kasi nasa bahay pala si Ate Jaina at patulog na raw dapat nang tumawag siya. Pero iba naman ang naglalaro sa isip ko nun. Paano kung doppelganger pala ng pinsan ko ang nakita niya? Sabi pag nakita mo raw ang doppelganger ng isang tao, ang ibig sabihin ay may mangyayaring masama sa kanya. Sa naisip ko, ako rin ang natakot. Kaya naglaro na lang ako sa cellphone. Kahit nakausap na niya si Ate Jaina sa cellphone, napansin ko na parang malalim pa rin ang iniisip ni Kuya Benny. Kaya tinanong ko siya kung bakit.
Sabi niya yung nakita niyang dumaan sa bintana. Naalala niya na yung suot na damit ay regalo niya kay ate. Kaya iniisip daw niya kung namalikmata lang ba talaga siya o may ibig sabihin ang pagkakita niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi wala naman akong alam sa mga ganoong katatakutan maliban sa mga napapanood ko sa TV. Sinabihan ko na lang siya na matulog na. At ako magpapaantok lang muna sa paglalaro ng cellphone. Hindi pa rin siya natulog nun. Nanatili siyang nakadilat at nakatitig lang sa kung saan na parang nag-iisip pa rin. Sinabi ko rin nga sa kanya na magdasal kung natatakot siya sa nakita niya. Nung makalabas na si Kuya Benny sa ospital, si Ate Jaina naman ang nagkasakit. Pero hindi naman na-confine. Trangkaso lang daw yon na inabot siya ng 1 linggo na nakahiga lang sa bahay. Sa mga nangyayari, sinabi sa akin ni Lola Senyang na yan na raw nga ang mga senyales na hindi talaga dapat ituloy nila ate ang kasal. Mismong ang tadhana na raw ang humahadlang. Sana naman daw ay matuto lang makinig ang pinsan ko. Sa pagkakaalam ko naman ay hindi na nga tuloy. Binubunutan ko noon ng uban si Lola habang nakaupo siya sa tumba-tumba niya. Ako naman nakaupo sa pasimano. Sa kadaldalan ko rin ay naikwento ko sa kanya ang nangyari sa ospital nung makita ni Kuya Benny na nagdaan si ate sa silid niya. Napaangat ang likod ni Lola mula sa pagkakasandal niya. Bakit ngayon ko lang daw sinabi? Dali-dali siyang nagpunta sa altar namin at nagrosaryo. Para raw yon sa kaligtasan ni Ate Jaina. Isang pangitain daw kasi ang nangyari kay Kuya Benny nung magpakita sa kanya si Ate Jaina nang wala naman siya roon. Matapos ang mga nangyari, ang buong akala nga namin ay sa 1 taon na itutuloy ang kasal nila ate at Kuya Benny. Pero pagdating ng Setyembre, nag-announce silang dalawa na tuloy ang kasal nila sa November 13. Hindi maiwasan na may mag-react sa bawat partido nila. Isa na nga si Lola Senyang na nagsabing napakatigas daw ng ulo ni Ate Jaina. Noon ko lang nalaman na kaya pala palaging 13 ang napipili nilang petsa ay dahil yon ang anniversary nila. January 13, pero ayaw nilang sa anniversary ang kasal nila. Dahil gusto ni Ate Jaina na bukod ang celebration ng anniversary nila bilang mag-boyfriend sa magiging wedding anniversary nila. Basta ang gusto lang daw niya ay parehong 13. Ewan ko ba sa mga babae, ang daming gusto pagdating sa mga ganyan. Ang daming cheche-bureche. Kung ako kasi ang tatanungin ay mas mahalaga ang nakapaloob sa relasyon kaysa sa petsa. Ayun na nga, may mga tumutol man ay wala ulit silang nagawa kundi paghandaan ng nalalapit na namang kasal ng dalawa. Isang beses ay inutusan ako ng ate ko na manghiram ng USB kay Ate Jaina. Kumatok ako sa kwarto niya na hindi naman pala nakalock. Pinapasok niya ako. Nagulat ako kasi nakita kong suot niya yung wedding gown niya. Tinanong ko siya kung bakit nagsusukat siya. Kasi sikat na sikat naman ang pamahiin na yon na alam ng lahat. Bawal lang magsukat ng damit pang kasal. Sabi niya paano raw malalaman kung kasya niya kung hindi isusukat. Tsaka sinukat din naman daw yon nung binili namin sa Divisoria. Ano raw ang pagkakaiba ng pagsusukat niya ngayon? Sabi ko baka masama kapag malapit na. Natawa na lang siya. Paano raw kung tumaba na pala siya at hindi na magkasya ang trahe niya? Di nakakahiya naman. Magmumukha siyang suman. Mabuti yung masukat din para alam niya kung may ipapa-adjust siya o wala na. Tapos tinanong niya ako kung bagay daw ba sa kanya. Umuo na lang ako. Totoo namang bagay sa kanya. Ewan kung bakit parang bigla akong kinabahan kanina pagkakita ko sa kanyang suot yung pangkasal niya. Siguro kasi tulad din ako ni Lola Senyang na naniniwala sa mga pamahiin. Umikot-ikot siya sa harap ng malaking salamin sa kwarto niya. Sinasayaw yung trahe de boda niya. Sa nakita kong kasiyahan sa mukha niya, medyo nawala rin naman yung kabang nararamdaman ko kanina.
napangiti na lang ako. Nung mga panahon na yon, hindi ko pa lubos na nauunawaan ang tunay at malawak na kahulugan ng pagpapakasal. Basta sa tingin ko, mukhang masaya yon sa pakiramdam. Habang patuloy siya sa pagsasayaw, pag-ikot niya ay napansin ko na may mantsa ng dugo sa laylayan ng wedding gown. Sinabi ko agad sa kanya. Napakunot ang noo niya at tinignan. Mukha naman daw hindi dugo, tsaka wala naman siyang mens para magkadugo yun. Pero sa tingin ko dugo talaga yun. Tinignan niyang mabuti. Kanina wala naman daw yun. Saan daw kaya nang galing yun? Hindi ko rin masagot ang tanong niya. Binigay niya sa akin yung USB na hinihiram ng ate ko. Tapos ay pinalabas na niya ako ng kwarto. Huhubarin na kasi niya. Palalabhan na lang daw niya uli para maalis ang mantsa ng kung anumang kulay pula na yon na kumapit sa gown niya. Akong si Madaldal nabanggit ko pa kay Lola Senyang yung mantsa ng dugo sa gown ni Ate Jaina. Kaya ang lola ko natakot na naman. Kakausapin daw niya ang pinsan ko. Sabi ko wag na, kasi pag kinausap niya, malalaman ka ako ni Ate Jaina na sinabi ko pa yon sa kanya. Malilintikan ako. Nadala naman sa pakiusap ang lola ko. Ang ginawa na lang niya ay humarap na naman sa altar para ipagdasal si Ate Jaina. Tapos ako nakatayo lang sa likuran niya. Sa isip ko sana nga sa bawat pagdarasal ni lola ay naliligtas niya sa kung anumang banta ng kapahamakan ang pinsan ko. Sa wakas ay dumating din ang pinakahihintay na araw ni na Ate Jaina at Kuya Benny. Ang araw ng kasal nila. Yung ate ni Kuya Benny na naunang nagpakasal ay nandoon din. Malaki na yung tiyan, kasama ang asawa. Yung photographer nila ay kuya pala ng kaklase ko. Nakilala niya ako, kaya nagkwentuhan kami saglit habang hinihintay yung pagdating ng bride. Maya-maya lang naman ay dumating na rin si Ate Jaina, sakay ng bridal car. Pagbaba niya sa kotse ay hindi maitago sa mukha niya yung kasiyahan. Pero napakunot ang noo ko nung makita ko na naman yung mantsa ng dugo sa laylayan ng damit niya. Sa isip ko akala ko ba papalabhan niya uli yun. Imposible namang hindi na niya pinag-aksayahan ng panahon na matanggal yung mantsa na yun. Oo nga't hindi siya masyadong pansin. Pero tulad ko, nakita ko pa rin kahit nasa laylayan. Dahil inaayos pa naman ang pwesto ng mga kasali, kaya nagkaroon pa ako ng pagkakataon na lapitan si Ate Jaina para maibulong sa kanya yung tungkol sa mantsa ng dugo na hindi natanggal. Nagulat siya kasi pinalabhan na raw niya yun. Papanong nandoon pa rin? Pasimple kong ginawi sa harapan niya yung laylayan para makita niya. Hindi siya nakaimik. Bigla rin siyang naguluhan. Kaso wala na siyang magagawa. Wala nang oras para alisin pa yung mantsa sa gown. Kaya lumakad siya patungong altar na may mantsa ng dugo ang laylayan ng trahe de boda. Hindi ko na yun sinabi kay Lola Senyang, kahit nangangati ang dila ko na sabihin yun. Naisip ko rin kasi na baka gumawa pa ro ng eksena si Lola nang dahil sa mantsa na yun. Pilit ko na lang na inalis yung kabang nararamdaman ko sa pagkakita ko sa dugong yun. Paglinga ko, nakita kong yung ibang nandoon sa simbahan ay nakatingin din sa laylayan ng wedding gown ng pinsan ko. Pinagbubulungan nila yon. Saktong katatapos lang ng kasal at nag-kiss the bride na, nang biglang makaagaw ng atensyon ang ate ni Kuya Benny, yung kinasal sa West na buntis. Sumigaw siya. Paglingon ko sa kanya, nakita ko na may dugong umaago sa binti. Siyempre nag-alala yung mga kamag-anak. Nataranta sila. Pati naman kaming mga nandoon. Nagmamadali siyang binuhat ng asawa niya at nilabas ng simbahan. Sinugod sa ospital. Kaming mga naiwan sa simbahan, hindi namin alam kung anong nangyari. Bakit bigla siyang dinugo? Nakaupo lang naman siya. Kanya-kanya sila ng bigay ng opinyon. Sabi ni Lola Senyang, maaaring ang nangyari sa buntis ay isa sa mga sumpa ng sukob. Hindi raw ba't yun ang kasukob ng kasal ni na Ate Jaina? Hari na waraw na wag nang masundan ng iba pang kamalasan ang magkasukob sa kasal.
Pinagalitan ng tita ko si Lola. Bakit daw nagsasalita ng ganoon? Tinatakot daw niya ang mga tao. Hindi na kumibo si Lola Senyang. Nanahimik na lang. Matapos yun ay nagtungo na sa resepsyon ng mga bisita. Habang nagkakainan na ay narinig ko ang pinag-uusapan ng mga kamag-anak ni Kuya Benny. Nakatanggap daw ng tawag ang mama ni Kuya mula sa bayaw niya. At sabi ay kailangan na raw raspahin ang ate niya. Kaya si Kuya hindi maitago ang pag-aalala sa muka para sa ate niya. Narinig kong sinabi niya na bakit ngayon pang kasal niya nangyari yun. Sa halip daw na nagsasaya silang lahat, ay hindi tuloy sila makapagsaya ng lubos dahil sa ganoong pangyayari. Si Ate Jaina naman, kino-comfort niya si Kuya at sabi ay nagkataon lang siguro. Nang maalala ko yung mansyang dugo sa wedding gown ng pinsan ko, ay natanong ko yung sarili ko kung may kinalaman kaya roon yung pagdurugo ng buntis. Para kasing may kaugnayan. Hindi ko mapigilan na itanong yun kay Lola Senyang. Napaisip din siya. Sa huli ay sinabi niya na posible ngang may kinalaman dahil ang sumpa ng sukob sa kasal ay magkakabit daw. Isa lang ang tanong ko, pero ang haba ng paliwanag ni Lola. Hindi ko na nga matandaan yung ibang sinabi niya tungkol doon. Basta ang dami niyang sinabi sa akin na may kinalaman sa dugo. Hanggang sa nakatapos na nga akong kumain ay diretso pa rin sa pagsasalita si Lola. Mabuti na lang at may ibang kamag-anak kami na lumapit sa mesa namin at kinausap si Lola. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makatakas. Mga 3 araw matapos ang kasal ay pinatawag ako ng kuya ng kaklase ko. Hindi ko alam kung bakit at hindi rin alam ng kaklase kong si Maki ang dahilan. Inutusan lang daw siya. Pagdating ko sa bahay nila ay pinapasok ako ng kuya niya sa maliit na studio niya sa bahay. May ipapakita raw siya sa akin. Pero sa amin lang daw dalawa at wag ko nang ipagsasabi sa iba. Kinabahan ako sa sinabi niya. Tinanong ko agad kung ano ba yon. Nilabas niya yung mga kuha niyang larawan sa kasal ng pinsan ko. Nabigla ako sa nakita ko. Karamihan doon ay blurred sa bandang ulo ng dalawa. Pareho sila. May isa roon na talagang walang ulo si Kuya Benny. Sabi ng kuya ni Maki na tawagin na lang nating Kuya Mel. Pangalawang beses na raw na nangyari sa kanya ang ganoon, na may nakuhanan siyang walang ulo. At ang unang nakuhanan niya ay bride yung walang ulo. Makalipas lang daw ang 1 linggo ay namatay nga yung bride. Ngayon groom naman. Yung bride malabo lang. Nilinaw ko sa kanya na ang ibig sabihin ba noon ay mamamatay ang groom? Hindi siya nakasagot agad. Saglit siyang nag-isip. Pagkakuha ay sinabi niya na magdasal na lang daw kami kasi hindi rin niya alam ang sagot sa tanong ko. Sabi ko naman, bakit hindi namin sabihin kina Ate Jaina para makapag-ingat sila at makapagdasal din sila? Sabi ni Kuya Mel, yun daw ang ginawa niya dati sa bride na nakita niyang walang ulo sa litrato. Ang nangyari ay inaway daw siya at hindi siya pinaniwalaan. Napagbintangan pa raw siya na inedit niya yung larawan. Sagot naman daw niya, bakit niya gagawin yun? Para saan ba? Hindi naman siya kikita roon. Kaya ngayon ayaw na raw niyang magsabi. Bahala na raw ang Panginoon. Bakit pa pala sinabi niya sa akin? Kapag pa naman may ganyan ay hindi ako mapakali na hindi ipaalam sa tao. Hindi nga raw niya alam kung bakit niya sinabi sa akin. Parang may nag-udyok lang daw sa kanya. O baka gusto lang niya na may makaalam maski isa sa mga kamag-anak. At ako lang naman ang kilala niya sa mga kamag-anak ng kinasal. Kaya sa akin niya sinabi. Ang labo ring kausap ng taong yun. Habang pauwi tuloy ako ay naguguluhan ang isip ko kung dapat ko bang sabihin kina Ate Jaina o hindi ang tungkol sa larawan nila. Naisip kong wag na lang. Total naman, marami naman silang kuha na maayos at maganda. Masisira ko yung memory ng kasal nila kapag sinabi ko pa yon. Nasira na nga pala dahil sa nangyari sa ate ni Kuya. Dadagdagan ko pa ba?
Kahit hindi sila naniwala sa mga pamahiin o sa ganoong pangitain, baka matakot pa rin sila. Sinarili ko na lang kahit mahirap sarilinin. Ilang beses nga akong nagtangkang sabihin kay Lola, pero sa tuwing sasabihin ko na, kinikilabutan ako, kaya hindi ko natutuloy. Pinagwalang bahala ko na lang. Marami rin naman sigurong pangyayaring tulad nun na hindi nagkakatotoo. Dasal lang ang kailangan. Pagdating ko sa bahay namin, naabutan ko si Lola Senyang na katatapos lang magrosaryo. Sabi ko napapadalas yata yung pagrorosaryo niya. Hindi naman niya yun dati ginagawa. Ang sabi niya ginagawa niya yun para kay Ate Jaina. Ayaw daw niyang mapahamak ang isa man sa aming mga apo niya. Alam daw niya na hindi kami naniniwala sa mga pamahiin, kaya pinagdarasal na lang niya kami para sa kaligtasan namin. Sabi ko kay Lola, naniniwala naman ako. Mabuti raw kung ganoon. Gustong gusto kong sabihin sa kanya yung tungkol sa litrato, pero nagawa ko pang kontrolin ang dila ko. Alam ko kasi na makakadagdag pa yun sa mga alalahanin niya. Isa pa, hindi ko na yun maipapakita sa kanya kasi sinira yun ng kuya ni Maki. Ayaw daw niyang nagtatabi ng mga ganoong larawan. Baka raw maipasa sa kanya yung kamalasan. Hindi ako pinatulog ng alalahanin ko tungkol sa larawang walang ulo. Kaya makalipas lang ang ilang araw na pagtitimpi, ay nasabi ko rin kay Lola Senyang. Napaantanda si Lola nang malaman yun. Nagpasama siya sa akin sa kakilala niyang albularyo para magtanong kung anong dapat gawin kapag ganoon. Ang sabi ng albularyo, kasalukuyan ng tumatawid ang sumpa sa pagitan ng dalawang pares na nagsukob sa kasal. Mahirap na raw pigilan, pero susubukan pa rin niya ang makakaya niya. Humingi siya sa amin ng mga larawan nila ate at Kuya Benny, pati na rin ang mag-asawang naunang kinasal. Pangalawang punta na namin sa kanya yon. Pinagtabi-tabi niya yung mga larawan at inorasyonan, habang kami ay tahimik lang sa isang sulok na pinapanood ang mga ginagawa niya. Sa kalagitnaan ng pag-oorasyon ay nabigla kaming lahat sa dalawang itim na usok na lumabas sa larawan ni Ate Jaina, at ang isa ay sa larawan ng ate ni Kuya Benny. Magtatanong sana ako, pero sinenyasan ako ng albularyo na manahimik, kaya tinikom ko ang bibig ko. Tapos ay bigla siyang nangisay na parang may sumasakal sa kanya, kaya nataranta kami ni Lola. Gusto namin siyang tulungan. Yung alalay naman niya ang umawat sa amin at sinabihan kaming hayaan lang namin. Manatili lang daw kaming tahimik. Maya-maya pa ay kumalma na ang albularyo. Humingi ng tubig sa alalay niya, at nang makainom na ay tsaka pinaliwanag sa amin ang nangyari. Ang sabi niya 2 lang sa 4 na masasamang espiritu ang nagawa niyang palayasin. Yun yung itim na usok na lumabas sa larawan ni Ate Jaina at ate ni Kuya Benny. Ang ibig sabihin, 2 lang sa 4 ang naligtas niya. Nagkatinginan kami ni Lola. Pinilit ni Lola yung albularyo na subukan pa ulit na iligtas ang natitirang 2. Pero sabi ng albularyo ay wala na siyang magagawa. Lumipas ang ilang buwan na wala namang nangyaring masama kina Ate Jaina, Kuya Benny, sa ate niya at sa asawa nito. Bukod nga nung nakunan yung ate niya. Sa isip ko siguro nakuha naman sa dasal. Mga bandang May, magba-birthday ang ate ni Kuya Benny. Tapos si Kuya naman paalis papuntang Germany. Kaya nagkaayaan ng pamilya na mag-outing. Kasama rin kami ng iba pang mga pinsan ko. Sa isang beach doon sa Batangas ang napili nilang puntahan. Pero nauna na kami nila Ate Jaina ron. Tapos yung ate ni Kuya Benny at asawa susunod na lang daw kasi may tinatapos pa sa trabaho. Nagsasaya na kami nun nung biglang may sumigaw. Si Kuya Benny, nalunod daw. Lasing yata nang lumusong sa tubig. Hindi nakayanan ni Ate Jaina kaya nahimatay siya. Kasabay ng pagkakagulo namin sa nangyari kay Kuya Benny ay dumating naman sa amin ang balitang nabangga ang kotse ng ate ni Kuya Benny at ng asawa niya. Sinugod daw sa ospital. Ligtas naman daw yung ate
Ang hindi nakaligtas ay yung asawa. Dead on arrival daw. Nangangahulugan po na sabay na namatay sina Kuya Benny at bayaw niya. Natulala na lang ako nun sa bilis ng mga pangyayari. Naalala ko yung sinabi ng albularyo na 2 lang ang nailigtas niya sa 4. Ang ibig sabihin, sina Ate Jaina at hipag niya ang nailigtas. Sumakto dahil sa larawan nga nila, may lumabas na itim na usok. At yung 2 lalaki, sila ang hindi nailigtas ng albularyo mula sa sumpa ng sukob. Habang pinag-iisipan ko yun ay nangangalog ang tuhod ko sa mga nangyari. Matapos mailibing ni Kuya Benny at bayaw niya, nagkaroon kami ng pag-uusap sa pamilya tungkol sa mga nangyari. Wala namang nanisi kay Ate Jaina kahit siya talaga ang nagpumilit na ituloy ang kasal kahit sukob. Pero parang ganoon na rin ang naging senyales ng sumpa, gaya ng mantsa ng dugo sa pangkasal niya. Yung nakuna ng hipag niya sa mismong araw ng kasal nila ni Kuya. Yung mga litrato nilang malabo ang ulo at walang ulo si Kuya Benny. At yung pagkonsulta namin ni Lola sa albularyo. Sa kabila ng mga hindi magandang nangyari na yon, ay sinikap naman naming iparamdam kay Ate Jaina na nasa tabi lang niya kami at nakaalalay sa pinagdaraanan niya. Pero sa partido ni Kuya Benny, Sir Neb, ay siya ang sinisisi. Kung nakinig lang daw sana siya sa pamahiin, ay hindi mangyayari yon. Sinisisi rin nila yung ate. Dahil bakit ba kasi nagpakasal agad nang hindi sinabi sa kanila? Gayong alam naman niyang nakaplano na ang kapatid niya. Nagsisihan talaga sila nun. Pero wala na rin namang nagawa. Dahil naganap na ang sumpa ng sukob.